Ngayon ay susubukan ni Suho na kumprontahin si Lee Min-sung at pinasilip na dito kung sino ang Apostol of Itarim at higit sa lahat ay may babalik na ang alaala ni Gino sa nangyari sa nakaraang mundo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 20 up to chapter 22 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nagulat si Suho nang malaman niyang si Esil ang pangalawang descendant na kanyang hinahanap at ang dahilan daw kaya nito ay dahil si Esil na lamang ang natitirang pure blood demon na Nobel. Tinanggap ni Suho ang alok ng system at nagkaroon din siya ng bond skill kay Esil habang si Esil ay gulat din dahil nagpakita ang status window sa kanya. Ngayon lamang din ito nalaman ni Suho dahil hindi naman daw nakakapagsalita si Gray sapagat ngayon ay kasama niya na si Esil bilang descendant ng White Flames Monarch, pero kahit si Esil ay gulat din sa kanyang nalaman. Nasa isang bakanting lote sila upang subukan ang bond skill nilang dalawa at sa pag-activate nila ng Demon Strike ay nagbago ang anyo ni Esil na parang appearance ni Baran. Pumunta ang puwersang ito sa kamay ni Suho at kanyang nasabi na ito daw pala ang bond skill niya kay Esil habang si Esil ay nanuyo dahil sa paggamit niya sa lahat ng kanyang enerhiya. Gaano daw kaya ito kalakas dahil naubos lahat ni Esil ang lahat ng kanyang lakas habang sa isip ni Esil na ang skill na ito ay pinapayagan siyang ilipat ang kanyang lakas kay Suho. Maaari daw na sobrang incredible ng skill na ito at sa pagtama ng kamao ni Suho sa pader ay kakaperanggot na damage lamang ang nagawa niya sa semento. Nawalan ng imik ang dalawa dahil wala daw itong pinagkaiba sa pangkaraniwang pagsuntok ni Suho at nasabi ni Suho na hindi ito katulad ng bond skill niya kay Gray habang si Esil ay nasabi na yun lamang daw ba ang kayang gawin ng kanyang enerhiya. Maaari daw kaya na 0% pa lamang ang charge rate ng skill pero hindi naman daw sinabi kung paano siya mag-charge kung kaya't hindi niya alam kung paano ito gamitin. Biglang sinabi ni Bero na may pakiusap siya kay Suho dahil maaari daw ba niyang kainin ang tatlong demon na kanilang dala pero sagot ni Suho na hindi maaari dahil gagawin niya pa itong mga shadow. Kaya naman sinubukan niya itong gawin at sinabi ng system na hindi maaaring makuha ang shadow dahil ang kanilang mana ay contaminated. Wiga ni Bero na kahit si Jinwoo ay hindi nagawang makuha ang shadow ng isang demon dahil sa madumi ang kanilang kaluluwa kung kaya't nakipagkontrata na lamang siya sa mga ito upang kanyang utusan. Kung ganun daw pala ay wala silang magagawa kung kaya't malaya na si Bero na kainin ng mga ito habang si Esil ay naiiyak dahil nasabihan ng kanyang lahi na corrupted ang kanilang kaluluwa. Inalok ni Suho si Esil na mag-take ng potion at sa pagpapasalamat ni Esil ay kanyang nasabi na panay pahirap na lamang ang kanyang dala simula nang sila ay magkita. Kung wala daw matutuluyan si Esil ay maaari itong tumira sa loob ng Shadow Dungeon at ngayon ay opisyal ng kay Esil ang isang parte ng lupain sa loob nito at wag daw siyang mag-alala dahil ganun talaga ang ginagawa ng mga magkakasama. Biglang napatili si Bero dahil sa kanyang nakita sa memories ng mga demon sapagkat na-discover niya ang clue tungkol sa mga Itarim. Kaya naman habang nakaupo ang lahat ay narito si Bero upang ibahagi ang kanyang nakita sa alaala ng mga demon at bago daw siya magsimula ay nais niyang ipaalam na ang Stardust ay kumalat na sa buong mundo at ang mga Mistborn ay nagmula sa kalawakan. Sinasabi daw ba ni Bero na hindi lamang sa Demon Realm kumalat ang Stardust at sa hindi inaasahan ay may koneksyon si Brooke sa mga demon na kinain niya ngayon. Sila Brooke daw ang nagsusupply ng mga tao sa mga demon na ito kung saan ginagawa naman nila itong Mistborn upang maging sangkap sa ginagawa nilang Star Powder at ginagawa nilang Star Powder sa tinatawag nilang mga factories. Sa madaling salita, ang Hyena Guild ay kumikidnap sa mga tao at binibigay nila ito sa Reapers Guild upang i-deliver sa mga factories at doon ay nagiging sangkap sila sa paggawa ng Star Powder. Sigurado daw na ang Itarim ay may kinalaman sa mga pangyayaring ito at ang lahat daw ng to ay may koneksyon sa pagsakop ng Itarim sa kanilang mundo. Nalaman niya din na ang Apostol of Itarim ay nagtatago sa mundo kung saan may tao ang tumutulong sa kanila sa paggawa ng Star Powder at ang tao daw na to ay si Lee Min-sung, ang Vice Guild Master ng Reapers Guild at maaari daw silang makalapit sa Apostol of Itarim kung iimbestigahan nila ang lalaking ito. Pinakita naman ang labas ng Hunter Association kung saan nag-aabang ang mga reporter at sa paglabas ni Lee Min-sung sa pinto ay tinanong siya kung ano ang nangyari sa loob at kanyang sagot na hindi naman sila pinagbintangan ng kahit ano ng chairman. Wala daw ba talagang alam si Lee Min-sung sa pagkidnap ng Hyena Guild sa mga tao dahil sinusuportahan nila ito at ano pa daw ang kanyang masasabi sa mga hunter na namatay sa dungeon na pangangalaga ng Reapers Guild. Sa paglungkot ng kanyang mukha ay kanyang sinabi na ginagawa daw ng Reapers Guild ang lahat para sa magulong mundo na kanilang ginagalawan at ang pagsuporta nila sa Hyena Guild na karamihan ay binubuo ng bihirang hunter ay upang matulungan sila sa pagserbisyo para sa mga tao at sa pagkamatay naman ng mga hunter ay nakala niya na makakabuti na ibahagi sa iba ang dungeon upang magkaroon ng karanasan ng ibang hunter maliban sa Reapers Guild. Hindi niya raw naisip na ang kanyang
kanyang magandang intensyon na hindi maganda ang kalalabasan kung kaya't sa kanyang pag-iyak ay kanyang sinabi na kung na-manage niya lamang ito ng mas maayos ay wala sanang buhay na mawawala. Kaya naman ngayon daw ay humihingi siya ng tawad sa kaguluhan na kanyang nagawa habang naisip ng mga reporter na kung totoo man daw ang sinabi ni Lee Min-sung ay wala silang kasalanan dahil mabuti ang kanilang intensyon at dapat nga araw ay turing nila ang mga ito bilang bayani. Sa isip ni Lee Min-sung na sobrang dali sa kanya ang pag-arte dahil siya ang dating greatest star in Asia at mukhang hindi pa rin daw siya kumukupas sa ganitong larangan. Napapaisip siya kung bakit pinauwi siya ng chairman na wala man lang masyadong itinatanong pero hindi na daw ito mahalaga dahil kahit ang Hunter Association ay hindi alam na siya ang source ng star powder sa market. Nakatago naman si Suho at nasabing yun daw pala si Lee Min-sung at pagtatanong niya kay Bero kung nakakaramdam ba ito ng energy mula sa Itarim at sa pagsagot ni Bero ng hindi ay sinasabi daw ba nito na hindi kontrolado si Lee Min-sung ng Itarim. Dito ay binabalak atakihin ni Suho si Lee Min-sung pero pinigilan siya ni Bero dahil kahit aware naman daw siyang marami na itong natalong kalaban na mas malakas sa kanya ay kailangan niya itong pigilan kahit na ang maging kapalit ay ang kanyang buhay. Biglang lumingon si Lee Min-sung kung nasaan sila Suho pero wala siyang nakita kaya naman siya ay nagpatuloy na sa pag-alis at sinabi ni Bero na ang mana na nararamdaman niya kay Lee Min-sung ay lakas ng isang A-rank hunter at hindi pa sapat ang power ni Suho para ito'y labanan. Sa loob ng isang hotel ay narito si Lee Min-sung kasama ang isang hot na bebot at nasabi nito na sobrang daling baguhin ng public opinion tungkol sa kanilang guild. Biglang dumating ang isang babae sa silid nila Lee Min-sung at dapat raw ay tinawagan siya nito nang sila ay dumating. Sabay tinaboy nito ang babae na nakakapit kay Lee Min-sung. Sa palagay daw ba ng babae na kailangan niyang sabihin ang lahat ng kanyang ikikilos habang sa isip ni Madam na nakakatakot ang personality ni Lee Min-sung dahil ito raw ay isang nepo baby, isang Korean superstar at hindi na nakapagtataka kung bakit ang pride nito ay sobrang taas. Subalit sa pagdating ng sakuna sa kanilang mundo, ang pride nito ay sobrang nadurog dahil sa kanyang pagiging isang A-rank hunter ay naging isang S-rank hunter naman ng kanyang driver. Dahil doon ay nag-focus ang balita tungkol kay Lim Tae-gyu at ang kapangyarihan at katayuan na hindi dapat mabaliktad ay madaling nagbago sa ilang saglit lamang. Pero sa hindi malamang dahilan ay sumali si Lee Min-sung sa guild ay tinayo ni Lim Tae-gyu at wika ng babae na bakit hindi sila mag-usap tungkol sa negosyo dahil ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang star powder. Tanong nito kung posible daw kaya siyang makabili ng maramihan ngayon at sagot ni Lee Min-sung na hindi ba nito nabalitaan na siya ay nawalan ng factory, ganun na din ang distributor kung kahit walang paraan para makakuha agad siya ng star powder. Hindi naniniwala ang babae dahil imposibleng mawalan daw ng paraan si Lee Min-sung at bilang sagot nito na kinukulit niya na ngayon ng kanyang business partner pero sa kanyang isip na kailangan niya itong matagpuan dahil medyo nagiging pasaway ito sa mga nagdaang araw at ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang Apostle of Itarim na isang bata. Sumunod ay pinakita ang mga goblin kung saan madali itong tinatapos ni Gray samantalang si Ezreal ay ganun din ang ginagawa at hindi rin nagpapahuli si Suho sa pagpatay sa mga goblin. Tatawagan niya daw muli ang susunod na batch ng mga goblin habang sa isip ni Bero na medyo nagmamadali si Suho pagkatapos nilang mag-usap. Sinabi niya kasi na kailangan nilang makakuha ng impormasyon kay Lee Min-sung pero delikado kung basta-basta lamang nila itong lalapitan at tanong ni Suho kung paano sila makakakuha ng impormasyon dito. Kung hindi raw ito magtatapat ay wala siyang magagawa kundi kainin si Lee Min-sung dahil pinayagan naman daw siya ni Jinwoo na kumain ng tao aslong na ito'y masama pero magagawa niya lamang ito kung matatalo ni Suho si Lee Min-sung. Marami na siyang nakitang hunter na iba-iba ang ranggo nung bumisita siya sa Hunter Association at kung susukatin niya daw ang ranggo ni Suho ay masasabi niyang nabibilang ito sa C-rank hunter habang si Gray naman bilang grrr ay nasa D-rank hunter at si Ezreal naman ay nabibilang sa isang C-rank hunter. Kung sasalib naman daw si grrr kay Suho ang kanilang lakas ay nabibilang sa B-rank hunter at kahit parehas ang rank ng dalawang tao ay magkaiba pa din sila ng lakas pero pwede nilang i-assume na kailangan ng 10 D-rank hunter para matalo ang isang C-rank hunter. Sa madaling salita ay kulang sila ng manpower para matalo nila si Lee Min-sung at tanong ni Ezreal kung anong rango daw si Bero at sagot naman nito na siya ay isang marshal pero hindi daw ba isang private ngayon si Bero kung kaya't sabi nito kay Ezreal na pupunitin niya raw ito. Natapos na muli nila ang kanilang daily quest at napansin ni Suho na hindi na tumataas ang bilang ng kanyang mga napatay kahit na nga ba higit sa 100 ang kanilang nadali. Binuksan niya ang random box at nagpakita ang Ashen Ring kung saan dagdag 5 ang kanyang senses pero nalulungkot pa din ito dahil hindi pa rin sapat ang kanyang kapangyarihan. Kahit madami siyang napatay na goblin na hindi na tumataas ang kanyang level at ang huling paglakas ng kanyang sandata ay nang kinalaban niya ang 3 demon. Gusto niya daw lumakas ng mabilisan pero konti lamang ang kanyang paraan kung kaya't kailangan niya raw pumunta ng dungeon para pumatay ng magic beast at makapagpa-level up. Sumunod ay sinabi ni Suho na tanging holding at mining team lamang ang trabaho na
na pwede sa kanya at hindi rin naman siya pwedeng pumasok ng dungeon na walang permiso, pero sagot ni Bero na bakit daw hindi magpare-evaluate si Suho. Sagot ni Suho na kung malalaman ng lahat na siya ay na-awaken muli ay susulatan siya ng article kung kahit dapat niya itong iwasan, at dahil alam niyang nasa kanilang mundo na ang Apostol of Italy, may nais niyang itago ang kanyang identity upang hindi maging kahinaan sa kanyang ama, lalong-lalo na ngayon na hindi pa niya kayang talunin si Lee Min-sung. Hindi raw kailangan mag-alala ni Suho sa Apostol of Italy sa ngayon dahil kung nauna daw ito kay Bero ay tansya niya na hindi pa ito ganong kalakas dahil sa epekto ng dimensional travel. Ang dimensional travel daw sa kalawakan ay kailangang dumaan ng isang nilalang sa dimensional rift, subalit ang pader sa dimensional rift ay sobrang sikip at may property ito na nakikipagsagupan sa mana. Kahit pursahin nilang palawakin ng pader ay madali lamang itong bumabalik sa dati, at kung mas malakas at mas marami ang mana ng isang nilalang ay mas matagal at mas nagdedemand ng mas maraming energy ang dimensional travel. Yun ang dahilan kung bakit ang army ng Itarin sa kalawakan ay hindi magawang makapasok basta-basta sa kanilang galaxy, at kung bakit hindi rin agad makabalik si Jinwoo sa kanilang mundo. Ibig sabihin daw pala na kung mas mahina ang isang nilalang ay mas mabilis ang kanilang pagbiyahe, at naiintindihan niya na kung bakit ginamit si Broken ng Apostol of Itarim nang hindi pinapaalam ang kanyang katauhan. Kung ang pagsakop daw ng Itarim ay mangyayari sa hinaharap ay ito na ang pinaka-the best na oras para siya ay magpalakas, habang sa isip ni Bero na sa palagay niya ito na ang tamang oras. Pinakita ang nakaraan kung saan sinabi ni Jinwoo na dahil hindi niya masabi kung ano ang nangyayari sa Earth ay si Bero na daw ang bahala sa kung ano ang dapat gawin, at kung kailangan daw nito ng tulong ay pumunta lamang si Bero sa isang tao dahil tiyak daw na malaki ang maitutulong nito kay Suho sa iba't ibang klaseng paraan. Ito daw ang ibang rason kung bakit binigay ni Jinwoo sa kanya ang susi, at ito ang tamang oras para ito'y gamitin, pero nang ito ay kanyang sasabihin kay Suho ay bigla itong nakaisip ng idea dahil may alam siyang paraan kung paano makakapasok sa dungeon nang hindi lumalabag sa patakaran ng Hunter Association. Sumunod ay pinakita ang isang building kung saan nakaupo ang bida, at sinabi sa kanya ng kausap na ito ang unang nilang pagkikita simula nang ito'y ma-awaken, at hindi niya raw alam na mag-aalok ito sa kanya ng business proposal. Sagot ni Suho na nagdala siya ng proposal na hindi kayang tanggihan ng kanyang kausap, habang sa isip ni Bero na gaya ng inaasahan niya kay Suho ay naisip nitong puntahan ang taong tinutukoy ni Jinwoo, sapagkat ngayon ay narito si Jinwoo ang siyang tito ni Suho at siya din ang presidente ng Ajin Soap, kung saan nais daw ni Suho na suportahan niya ito na makapasok sa loob ng dungeon. Ang pinakasikat na laro ngayon kung saan nasa 12 million mahigit ang user nito, isang virtual reality game na nananatiling nasa pinakatuktok ng ranking sa nakalipas na 4 na taon, at ang pangalan ng game na ito ay Beautiful World. Walang sino man ang nag-akala na ang gumawa ng game na ito ay galing sa sikat na pamilya pero isang immature na tao, at ang pangalan ng kanyang company ay Ajin Soap, kung saan si Jinwoo ang CEO dito. Nang makarating si Suho sa loob ng company ay iniintay siya ng isang tao upang gabayan, habang sa kanyang isip na ito ang unang beses na nakarating siya sa company ng kanyang tito, at bakit daw marami siyang nakikitang mga awakened people. Maaari daw na nagtataka si Suho kung bakit maraming awakened ang empleyado sa kanilang company dahil hindi naman daw lahat ay gustong ipunta sa panganib ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng tamang pagbayad ay pwede rin ng mga ito na mag-take ng mission or magtrabaho bilang gwardya, dahil sa ngayon ay meron silang proyekto na isinasagawa pero hindi niya pwedeng sabihin ang detalye tungkol dito. Sa isip ni Suho na nagsasagawa daw kaya sila ng game na related sa mga hunter, at sa pagpasok niya sa pinto ay masaya siyang sinalubong ni Jinho. Kamusta na daw si Suho dahil matagal na silang hindi nagkita, sapagkat ang huli niyang balita dito ay nang si Suho ay na-awaken sa kanyang paaralan, pero sagot ni Suho na medyo busy siya sa kanyang mga ginagawa. Kahit ganun pa man daw ay mukhang lumaki na si Suho kung ikukumpara dati, at wika ni Suho na maaari daw bang tignan ng kanyang tito ang kanyang daladala, pero sagot ni Jinho na matagal silang hindi nagkita pero tungkol sa business agad ang kanilang pag-uusapan. Hindi raw inaasahan ni Jinho na bibigyan siya ng proposal ni Suho dahil ang gusto nito ay suportahan siya ng kanyang tito sa pagpasok sa dungeon. Kung tutulungan daw siya ng kanyang tito na makapasok ng dungeon at makahanap ng teammates ay ibibigay niya ang lahat ng magic essence sa loob ng dungeon dahil kayang-kaya niya daw i-clear ang isang D-rank or C-rank dungeon. Sagot ni Jinho, alam naman daw siguro ni Suho na siya rin ay isang awakened person, at kahit isa lamang siyang D-rank ay mas mataas pa rin ang ranggo niya sa bida, pero hindi sapat ang kanyang lakas para mag-clear ng isang dungeon. Maaari daw kaya na ginagawa ito ni Suho dahil umaasa ito na matatagpuan niya ang kanyang ama at ina sa loob ng dungeon, at kung ganun daw pala ay maghahanap siya ng hunter para hanapin ng kanyang magulang kung kahit maghintay muna daw ang ating bida. Sa isip ni Suho na inaasahan niya nang mangyayari ito, at tanong ni Bero na balak na bang sabihin ng bida ang katotohanan, at kanyang sagot na oo dahil mapagkakatiwalaan nila ang kanyang tito. Kaya naman sinabi ni Suho na siya daw ay isang
awakened na kayang mag-level up at may mga nilalang na galing sa kalawakan na gustong sakupin ng kanilang mundo at upang pigilan ng mga ito ay kailangan niyang pumatay ng halimaw para makapagpa-level up. Para mapigilan ang pagsakop ng mga nilalang galing sa kalawakan ay kailangan niya rin pumasok ng dungeon para magpalakas. Pero biglang tanong ni Jinho na narinig daw ba ng kanyang pamangkin ang tungkol sa proyekto nilang solo leveling. Ngayon ay naiintindihan niya na maaaring ito ay isang prank na may nakatagong kamera sa paligid upang makita daw ni Suho ang kanyang reaksyon dahil ang sinabi daw ni Suho ay yung istorya na kanyang binubuong laro ngayon. Nagsimula daw ang bida sa kanyang laro sa pagiging awakened na kayang mag-level up, isang pinakamahinang E-rank hunter na nilagpasan kahit ang isang S-rank hunter at naging pinakamalakas sa lahat na naging tagapagligtas ng mundo. Ano pa daw ang point na ilihim niya ito kung may nagsabi naman na kay Suho habang natanong ng bida kung kwento ba ito tungkol sa kanyang ama. Kung pinagtitripan daw siya ni Suho ngayon at kasabot nito ang kanyang mga empleyado ay nabigo daw ang bida dahil kulang pa ito sa karanasan, pero nagpakita si Beru at sinabing hindi siya papayag na sila ay mabigo sapagkat maaaring may konting naalala ito sa nakaraang mundo. Napatingin si Jinho kay Beru at labis itong nagulat at tanong ni Beru kay Suho kung pwede ba siyang tumulong. Sabay-sabing si Jinho daw ay isang minion na sumusunod lamang sa kanyang master sa nakaraang mundo at sa lahat daw ng tao ay si Jinho ang saksi sa halos lahat ng naging laban ni Jinwoo. Mas mabilis daw kung gagamitin niya na ang susi kaysa magsayang siya ng salita dahil ito raw ang regalo ng Shadow Monarch kay Jinho. Natulala si Jinho sa mga oras na to kung saan napaligiran siya ng puti at bigla nitong nakita ang kanyang sarili kung saan kausap niya si Jinwoo, ang paglalakbay habang kasama niya ito, ang mga sandaling kakaingkuyan ng kanyang ginagawa, ang kanilang masasayang sandali ni Jinwoo at mga seryosong pag-uusap, kalungkutan habang kasama niya ito. Napaluha si Jinho nang maibalik sa kanya ang kanyang alaala at ibig sabihin daw pala sa mundong ito kung saan nakilala niya muli si Jinwoo at pagtatanong ni Suho kung ano daw ba ang ginawa ni Beru sa kanyang tito at sagot ni Beru na binalik niya lamang ang alaala nito sa dating mundo. Ibig sabihin daw pala na ang limitless na kapangyarihan ni Jinwoo ay siyang minanati ni Suho, pero sagot ng bida na tama ang kanyang tito pero medyo may pinagkaiba ito sa kanyang ama. Maraming tissue ang nagamit ni Jinho sa kanyang pag-iyak at hindi niya daw akalain na pinagtatanggol ni Jinwoo ang kanilang mundo laban sa mga Panginoon ng kalawakan at sadyang kakaiba daw talaga ito sa lahat. Sagot ni Suho na upang mapigilan ang pagsakop sa kanilang mundo ng Itarim ay kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon, pero sagot ni Jinho na kaparehas ni Suho ang kanyang ama sa ginawa nitong pagbibigay ng proposal kahit na nga ba kailangan nilang magmadali sa kanilang gagawin. Ngayong naiintindihan niya na ang sitwasyon ay hindi na raw dapat niyang ituring na bata si Suho at subukan itong protektahan kung kaya't pumayag na siya sa gustong mangyari ng kanyang pamangkin. Sa isip ni Jinho na sumasailalim pa din si Jinwoo sa matinding pagsubok hanggang sa mga oras na to, pero ang rason kung bakit binalik sa kanya ang kanyang alaala ay maaaring binibigyan siya ng pagkakataon ni Jinwoo upang tulungan si Suho. Sumunod ay pinakitang sila Suho ay nasa labas ng gate kasama ang mga hunter na may mga pinsala sa katawan at maganda raw ang ginawa ng kanyang tito upang mapunan ng minimum na bilang ng hunters para makapasok sa dungeon. Tanong ng isa na tunay daw bang bibigyan siya ni Suho ng 4 million won kahit hindi siya pumasok sa loob ng dungeon, at sa pagsagot ni Suho ng oo ay muling sinabi ng hunter na hindi niya alam kung bakit sobrang taas ng tiwala ni Suho sa kanyang sarili pero masyado daw minamalit nito ang loob ng dungeon. Pero kung sa palagay daw ni Suho ay hindi niya kaya itong gawin ay maaari naman daw itong magsabi dahil kahit ganito raw ang kanyang kalagayan ay makapagbibigay siya ng tulong kahit kaunti lamang. Masaya namang nagpasalamat si Suho dahil kung mangangailangan siya ng tulong ay agad naman siyang magsasabi. Marami daw pagsubok ang dinanas ng kanyang ama pero hanggang sa ngayon ay nabubuhay pa rin ito, at dahil sa team system na meron siya ngayon ay nararamdaman niya ang pagsuporta sa kanya ng kanyang ama, pero ayaw daw ni Suho na si Jinwoo na lamang ang magsasalo ng lahat ng problema kung kaya't magsimula na daw sila sa kanilang pagpapa-level up.